Ito na po yung mga pangalan na nagsubmit na po ng kanilang mga resignation kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat po ng kanyang sekretary ay nagsasubmit na po ng resignation para mag-resign sa kanilang pwesto. Una po ang nagsubmit ay ito po si DOTR Secretary Vince Dizon. Ang pangalawa po si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang pangatlo, si DILG Secretary John Vic Remulla. Ang pang-apat naman ay si MMDA Chairman Romando Artis. Ang panglima, DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang pangpito, si DOF Secretary Ralph Ricto. Ang pangwalo, si Soljen Minardo Gibara. Ang pangsiyam, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ang pangsampo, si DICT Secretary Henry Aguda. Ang panglabing isa, DOG Secretary Jesus Crespin Remulla. Ang pang-12, PCO Secretary G. Ruiz. Ang pang-13, DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang pang-14, Duli Secretary Benvenido Lagisma. Pang-15, TISDA Director General Jose Benitez. Pang-16, Executive Secretary Lucas Bersamin. Pang-17, DepEd Secretary Arsenio Balisacan. Pang-18, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Pang-19, DAR Secretary Conrado Estrella III. Pang-20, DOE Secretary Rafael Lotilla. Pang-21, DepEd Secretary Sani Angara. Pang-22, DNR Secretary Maria Antonia Yulo Luis Saga. Yan po ang mga pangalan na nag-submit na po ng kanilang mga resignation para mag-resign sa kanilang pwesto. 22 po sila lahat ditong nakalagay. 22 po. Kanina po itong alas 10:55 ng umaga. Alas 10:55 ng umaga. Thursday, May 22. Nagpasa na po sila ng kanilang resignation. Kung sa baga, tinugunan po nila yung panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign na po sila o magpasa na po sila sa kanilang mga resignation o courtesy resignation ang bawat isa sa kanilang mga sekretary. At ito nga po, tinugunan po ng kanyang mga sekretary at nagpasa na po sila ng kanilang mga resignation kaninang alas 10:55 ng umaga, Thursday, May 22, 2025. So ayan na po mga kababayan, nagre-resign. So ayan na po mga kababayan, nagkanya-kanyang pasa na po ng resignation yung mga Cabinet Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang panawagan na mag-resign na po silang lahat. Ayan na po, nagre-resign na nga po silang lahat. So ngayon, aabangan po natin kung sino-sino ang ipapalit sa kanila o baka naman i-reshuffle lang yan, di ba? Baka naman pinagre-resign tapos ilalagay din sa mga iba't ibang pwesto kung sa baga paglipat-lipatin lang. Pero hindi po natin alam kung ganyan ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos o kaya naman magpapalit po talaga siya ng bago. Sana nga po ang ipapalit niya ay yung talagang
totoong magsiservisyo sa taong bayan at sa gobyerno natin para sa ikakabuti ng ating bansa. Hindi yung mga pansariling interes lang ang ginagawa, di ba? Hindi naman po natin sinabi na yung mga nagre-resign ay mga pansariling interes. Kung sa baga, mas magaling o talagang magaling sa trabaho. Hindi naman po din natin sinasabi na hindi sila magaling, basta para sa taong bayan. Lahat naman po magaling, pero nasa taong bayan na po kung satisfied ba sa kanilang mga ginagawang tungkulin. Abang-abangan po natin kung sino-sino nga po ang ipapalit dyan, dahil marami-rami po yan. 22 po sila nagre-resign, 22. Baka mamaya madagdagan pa po yan. Baka maiba pa po dyan na tatanggalin ni President Bongbong Marcos. Kaya abang-abangan na lang po natin mga kababayan. Marami din po dyan na nagsasabi sa mga comments na sana kasali daw si Martin Romualdez. Hindi po siya secretary, speaker po siya of the house. Kaya kung mapapalitan si Speaker Romualdez, sa na po yan, sa kongreso na po yan, sila na po dyan magbubutuhan. Sila po mismo ang gagawa dyan ng butuhan para mapalitan si Martin Romualdez. At kung papalitan din naman si Francis Escudero, hindi po yan sa secretary kundi Senate President, magbubutuhan din po yan sila sa Senado kung sino po ang ipapalit nila kung gusto nilang palitan ang mga yan. Kaya exciting po ito mga kababayan. Kung talaga bang seryoso si Pangulong Bongbong Marcos na mapaunlad ang bansa natin, at kung sino-sino pong ipapalit dyan sa kanilang pwesto na babakantihin ng mga nagre-resign. Pero marami nagsasabi dyan, si Claire Castro mukhang hindi kasali doon Hindi kasali sa resignation. Ano po ba talagang katungkulan ni Claire Castro? Di ba? Hindi po ba siya PCO secretary o ano po ba siya? Spokesperson? Hindi po natin alam kung ano po talaga, dahil hindi po siya kasali doon sa sa nagpasa ng resignation. Hindi po kasali si Ate Claire. Kaya abang-abangan ba natin kung ano pong desisyon ng Pangulo dyan sa kanyang tagapagsalita, kung isasali po ba niya yan sa pag-alis o pagpaparesign para mapalitan. Tingnan po natin kung isasama ni Pangulong Bongbong Marcos yan sa dapat paalisin sa pwesto. Kaya mga kababayan, talagang super exciting po itong nangyari ngayon. Pero marami din pong nagsasabi na talagang kung sa baga ang bangka ay gumigaywang-gaywang na, nagsishake na po yung barko. Kaya po daw ginano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natin alam kung ganon nga yun, pero ang tingin ng iba ganon po daw. Mukhang tagilid na po kasi, kaya gumawa po siya ng paraan. Kaya sana seryoso na po ito, at sana para na nga po talaga sa bansa at hindi po sa mga pansariling interes lamang. Di ba mga kababayan, baka mamaya yung ipapalit mas matitindi pa, di ba? Kaya abang-abangan natin. Ayan po, umabot na po sa 36 resignation po ng mga sekretary ang nagpasa ng kanilang resignation ngayong hapon, 4:40 PM. Ito po yung bagong update, dinugtong ko na lang po sa kanina na umaga na binablog ko na hindi ko pa na-post. Umabot na po ng 36 ang mga sekretary. At saka si Gadon din po, may pasaring kay Claire Castro na bakit po daw hindi siya kasali sa re-resign. Dahil sabi ni Gadon, kasali po daw si Claire Castro dahil lahat po daw. Yan po ang pasaring ni Larry Gadon kay Claire Castro. So yun lang po mga kababayan, bagong update po ito, 36 na po lahat. 36 na po lahat ang nagpasa ng resignation. Ngayong hapon lang po ito, 4:40 PM. Makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte at mabasura yung impeachment na yan soon. At sana nga mabasura na nga yan para makamove on na po ang bansa natin at makapagtrabaho na ng maayos ang ating mga opisyal sa gobyerno para sa taong bayan. Good luck mga kababayan.